Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie. Ako po si Clarice, 25 taong gulang. Gusto ko pong ikwento ang isang karanasang hindi ko makakalimutan. Isang karanasan na nagturo sa akin ng isang malaking leksyon sa buhay. Isa po akong makasalanang babae, isang dalaga na pumatol sa lalaking may asawa. Alam kong mali mula pa sa simula pero mas pinili kong pakinggan ng puso kesa sa aking konsensya. Minahal ko ng labis ang lalaking yon. Siya si Edgar, isang negosyante at may sinasabi sa buhay. Kilala ko ang asawa niya, si Ma'am Milagros, isang teacher. Maganda siya, matalino at higit sa lahat, mabait. Dati akong empleyado ni Edgar kaya kilalang kilala ko ang pamilya nila. Noong una puro lang saya, madalas niya akong regaluhan ng mga bagong damit, alahas, mga gadget at kung ano-ano pa, kapalit ng oras at katawan ko. Hindi ko man gustong aminin pero naging suhol sa akin ang mga bagay na yon. Naramdaman kong espesyal ako tuwing binibigyan niya ako ng mga mamahaling gamit. May mga pagkakataong gusto ko na sanang itigil pero tuwing nakikita ko ang mga material na bagay na yon, bumabalik ako. Hanggang sa isang araw, nahuli kami ni Ma'am Milagros sa mall. Kasama niya ang anak niyang maliit pa, mga 5 taong gulang. Hindi siya nag-iskandalo ng araw na yon pero pinuntahan niya ako ng personal sa apartment ko at nakiusap siyang layuan at tigilan na ang asawa niya. Pero hindi ako nakinig sa kanya. Yung relasyon namin ni Edgar nagpatuloy. Lumipas ang ilang buwan, tuluyan na niyang iniwan ang asawa at anak niya. Bumili siya ng bahay at lupa, kotse at kung ano-ano pa, lahat nakapangalan sa akin. Nung mga panahong yun, ang saya-saya ko. Pakiramdam ko ang ganda ko, ang swerte ko, at ako ang panalo kasi ako ang pinili. Pero hindi pala ganun yun kasimple. Hindi pala masaya. Araw-araw kaming nag-aaway. Madalas niya akong sigawan, paratangan at pagbintangan. Palagi niyang sinasabi na may lalaki ako na manloloko daw ako. Sa simula tiniis ko kasi mahal ko siya. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na kinaya. Nagtangka akong umalis. Ano na namang kalokohan to, Clarice? San mo na naman balak pumunta, ha? Edgar, ayoko na. Araw-araw mo na lang akong sinisigawan at sinasaktan. Pagod na ako. Uuwi na ako sa amin. Maghiwalay na tayo. Ano? Pagkatapos ng lahat ng binigay ko sa'yo, basta ka na lang aalis? Aba, hindi ganyan kadali. Hindi mo ako pwedeng basta na lang iwan. Bakit hindi? Iiwan kita dahil malupit ka. Iiwan kita dahil tarantado ka. Hindi na ako makahinga sa'yo. At talagang nagawa mo pa akong murahin, ha? Sinampal niya ako ng malakas. Biglang umikot ang paningin ko. Napahawak ako sa pisngi. Tama na, Edgar. Sobra ka na. Hindi ko na kaya. Pakawalan mo na ako, maawa ka. Maawa? Sa'yo? Wala kang karapatang humingi ng awa. Basura ka lang na pinulot ko. Kung hindi dahil sa akin, wala kang ganito. Mga gamit, bahay, sasakyan. Lahat yan, galing sa akin. Oo, galing lahat sa'yo. Pero binayaran ko yan ng katawan ko, ng dangal ko, ng pagkatao ko. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa akin. Ako ang nagmamayari sa'yo, Clarice. Hanggat nabubuhay ako, hindi mo ko matatakasan. Tandaan mo to, ha. Ako lang ang magpapasaya sa'yo. At ako rin ang sisira sa'yo kung kailangan. Itinulak ko siya ng malakas. Nabigla siya, napaatras. Nakapwesto ko sa gilid ng kama. Kabang-kaba ko ng oras na yon dahil sa unang pagkakataon ay nagawa kong lumaban. Nagawa kong ipagtanggol ang sarili ko sa kanya. Ba't lumalabang ka na ngayon? Lumapit siya sa akin. Agad niyang hinawakan ako sa buhok at hinila ng marahas. Napasigaw ako sa sakit. Pilit kong tinatanggal ang kamay niya pero lalo lang niyang hinigpitan. Hindi pa siya nakontento. Sinuntok niya ako sa tagiliran, napayuko ako at halos mawala ng hininga. Tama na! Maawa ka na sa akin, Edgar! Baka mapatay mo ko! Talagang papatayin kitang babae ka. Wala nang ibang makikinabang sa'yo, kundi ako. Hayop ka! Wala kang puso! Wala kang kaluluwa! Talagang wala ka nun, Clarice. Sige, subukan mong umalis at nang makita mo kung gaano talaga ako kademonyo.
Idadamay ko ang buong pamilya mo. Gagawin kong impyerno ang buhay nyo. Papatayin ko sila. Uubusin ko kayong lahat. Hindi! Hindi mo pwedeng gawin yan! Huwag mo silang idamay! At bakit hindi? Lahat ng meron ka, kukunin ko sa'yo. Kaya huwag ka na magtangka dahil kayang-kaya kong gawin lahat ng sinasabi ko. Kaya ko kayong ubusin sa isang pitik lang ng mga kamay ko. Kaya umayos ka. Hinila niya ako palapit sa kanya. Hinawakan niya ako sa bewang at dahan-dahang inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Hinalikan niya ako. Maingat noong una pero naging marahas, sabik at gigil na gigil. Halos kagatin niya ang mga labi ko. Pilit kong iniiwas ang sarili ko sa kanya pero sadyang malakas siya at wala akong laban. Iniangat niya ako at muling inihiga sa kama. Napapikit ako. Diring-diri na ako sa mga pinaggagawa niya. Ganyan siya. Pagkatapos akong saktan ay tsaka naman niya ako aabusuhin. Pagdilat ko kitang-kita ko sa kanyang muka ang labis na pagnanasa. Muli niya akong hinalikan ng walang tigil. Akin ka lang, Clarice. Walang makikinabang sa'yo, kundi ako lang. Wala na akong nagawa ng maramdaman kong inisa-isa niyang inalis ang suot ko. Wala na akong boses, wala na rin akong lakas. At habang pinapagapang niya ang kamay niya sa katawan ko, nakatingin lang ako sa kisame. Wala akong nagawa kundi ang umiyak. Sana Edgar bumalik sa'yo ang lahat ng ginagawa mo sa akin. Sana dumating yung araw na wala ka ring magagawa kundi ang magmakaawa. Pagkasabi ko noon napahinto siya sandali. Tumingin siya sa akin. Akala ko ititigil na siya pero hindi pala. Lalo siyang naging marahas at wala na akong nagawa kundi ang humagulgol at magdasal na sana ay matapos na ang gabi. Nang matapos siya ay bumangon ako. Naglakad ako papunta sa banyo. Nang nasa loob na ako, nakita ko ang sarili ko sa salamin. Halos hindi ko makilala ang sarili ko. Namamaga ang mga mata ko sa kaiiyak. Tumapat ako sa shower. Marahang pinihit ang gripo hanggang sa dumaloy ang tubig sa katawan ko. Napasinghap ako sa lamig pero hinayaan ko lang. Kinuha ko ang sabon at sinimulang kuskusin ang balat ko. Dahan-dahan lang ng una pero kalaunan ay madiin na. Paulit-ulit na para bang umaasa akong kaya nitong alisin ang lahat ng dumi ko. Pero kahit anong gawin kong kuskus, naroon pa rin ang pakiramdam na marumi ako. Tahimik lang akong umiiyak. Ngayong tulog na siya, alam kong may pagkakataon akong umalis, pero hindi ko ginawa. Sigurado akong totoo ang mga pagbabanta niya, kaya pinili kong manatili kahit ang totoo gusto ko nang tumakbo. Iniisip ko na lang na darating din ang araw na makakaganti ako at makakawala na rin ako sa impyernong kinasasadlakan ko. Inisip ko na lang na kailangan ko talagang maranasan ang lahat ng sakit na ito para maintindihan kung gaano kabigat ang kasalanang nagawa ko. Pagkatapos ng ilang minutong pagbababad sa paliligo, inayos ko na ang sarili ko bago ako bumalik sa kama para matulog. Kinabukasan, maaga siyang umalis papunta sa opisina. Hindi kami nag-iimikan, pero ayos lang yun kasi ayoko namang makipagplastikan sa kanya. Masama pa rin ang loob ko sa ginawa niyang pananakit sa akin kagabi. Naiwan ako sa bahay, nagmumukmok sa sofa. Maya-maya ay lumapit sa akin si Aling Gina, kasambahay namin. May dala siyang tasa ng kape. Umupo siya sa harapan ko. Clarice, okay ka lang ba? Narinig kong nag-aaway na naman kayo kagabi. Bakit mo hinayaang gawin niya sa'yo ito, iha? Wala naman po akong magagawa, Manang eh. Ganun talaga siya eh. Sanay na ako. Sanay? Diyos ko, sinong masasanay sa pananakit? Dapat hindi mo na hinahayaan na ganyan. Tignan mo yung braso mo, tsaka yung mukha mo. May mga pasa. Ayos lang po ako. Deserve ko naman po ang magkaganito eh. Dahil sa dami ng naging kasalanan ko. Iwan mo na ang lalaking yon. Hindi po madali yun. Pinagbantaan niya ako na kung gagawin ko yun, papatayin niya ako at ang pamilya ko. Hanggang kailan mo titiisin yan? Hanggang sa mapatay ka dito? Aba kawawa ka naman anak. Bata ka pa, maganda. Hindi mo kailangan magpakahirap sa piling ng taong walang alam kundi ang manakit. Ewan ko Manang, hihintayin ko na lang siguro ang magbago siya. Magbago? Hindi na magbabago ang taong yon. Ipagdarasal ko na lang po na mangyari yon.
Sasamahan kita, iha. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Hindi kita huhusgahan. Kung kailangan mo ng kausap, lapitan mo lang ako, ha? At kung kailangan mo ng tulong, hahanap tayo ng tulong, magsabi ka lang. Opo, Manang. Maraming salamat po talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo rito. Naku, ano ka ba? Parang anak na rin kita, Clarice. Wala yun. Habang nag-uusap kami ay biglang tumunog ang cellphone ko. Napalingon ako. Nakita kong si Edgar ang tumatawag. Napatingin sa akin si Manang Gina. Si Edgar ba yan? Sasagutin mo ba? Opo, baka kasi chinecheck niya kung nandito ako sa bahay. Sasagutin ko na lang, baka mapraning na naman pag hindi ko sinagot. Tumango siya. Pag-slide ko ng sagot, hindi ko inaasahan ang boses na narinig ko. Babae, hindi si Edgar. Nagpakilala siyang nurse at sinabi niyang nasangkot si Edgar sa aksidente. Natulala ako matapos ang tawag na yun. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Anong nangyari, Clarice? Si Edgar, Manang, na-ospital daw, na-aksidente. Malubha raw ang lagay niya. Mahabaging Diyos, ang bilis namang dininig ang dasal natin, iha. Hindi ko naman po ginusto ang ganito. Oo, nasasaktan niya ako pero yung ganito, Manang, hindi ko ginusto na mapahamak siya. Pasensya ka na, ha? Nabigla din ako. Alam ko naman na kahit ganun siya, mahal na mahal mo siya. Hindi ko sinasadya. Kailangan ko po siyang puntahan, Manang. Hindi ko kayang umupo na lang dito at maghintay ng balita. O siya, sige na, mag-iingat ka, ha? Opo, salamat po. Tumayo na ako at agad na naghanda. Nagbihis ng simpleng damit, sapatos at binitbit ang aking bag. Tinulungan ako ni Manang Gina na makapag-book ng taxi. Habang naghihintay, panay ang dasal ko na sana ay maging maayos ang kalagayan ni Edgar. Hindi nagtagal ay dumating na ang taxi. Sumakay na ako at agad na nagpahatid sa ospital. At pagdating namin doon, agad akong dumiretso sa information desk para magtanong. Halos hindi ako makahinga sa kaba. Kinausap ko kagad ang 2 nurse na nasa counter. Excuse me, miss, nandito ba si Edgar Ramos? Dinala raw siya dito kanina Na-aksidente daw. Ako ang asawa niya. Hindi agad sumagot ang 2 nurse. Nagkatinginan lang silang 2. Kita sa mukha nila na para silang nag-aalinlangan. Naghintay ako ng sagot pero tahimik sila. Teka, bakit kayo nagkakatinginan? Nasaan ba siya? May tumawag sa akin gamit ang number niya kaya ako nandito. Sabihin niyo naman kung nasan siya. Sa wakas ay nagsalita ang isa. Sinabi nito na kasalukuyang nasa operating room siya at inooperahan. Natigilan ako. Hindi ko maintindihan kung paano nila naisagawa yun nang hindi ako hinihintay o hinihingi ang pahintulot ko. Ano? Inoperahan niyo nang wala man lang akong consent? Asawa niya ako. Dapat pinaalam niyo man lang to sa akin sa cellphone. Dapat alam ko to. Nagkatinginan na naman sila. Parang di sila naniniwala sa sinasabi ko. Tapos, nagsalita ang isa at sinabing may isa pa daw silang tinawagan bukod sa akin. Nasa wallet daw ang ID ng asawa ko at may nakalagay na contact number doon para sa emergency. Nakalagay daw doon na ito ang asawa ni Edgar. Namutla ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig yun. Bago pa ako makapagsalita ay may dumating na babae. Miss, mga ilang oras aabutin ang operation ng asawa ko. Ma'am Milagros? Tumingin siya sa akin pero hindi nagsalita. Wala din siyang anumang reaksyon na parang hindi niya ako kilala. Matapos makuha ang sagot sa nurse, nilagpasan lang niya ako. Muli ko siyang tinawag pero hindi man lang siya lumingon. Sinundan ko siya. Ma'am, gusto ko lang malaman kung anong nangyari kay Edgar. Please, kausapin mo naman ako. Kumusta na ba siya? Huminto siya saglit at humarap sa akin. Tinignan ako mula ulo hanggang paa. Walang emosyon ang kanyang muka. Hindi ko alam. Tanungin mo na lang siya kapag nagising na, kung magigising pa. Pagkasabi nun ay tinalikuran niya ako at saka umupo sa waiting area. Ilang sandali pa, lumabas na ang doktor at tinanong kung sino ang kapamilya ni Edgar. Pareho kaming tumayo. Ako ho ang asawa niya. Kamusta na po siya, Dok? Sinabi ng doktor na maayos namang natapos ang operasyon pero nasa critical condition pa siya.
Kailangan munang makonfine sa ICU pagkatapos ng operasyon. Tahimik akong umupo sa gilid ng waiting area at pinakinggan lang kung ano ang pinag-uusapan nilang dalawa. Hindi ako makasingit at mas lalong hindi ko pwedeng pangunahan si Ma'am Milagros dahil sa mata ng mga tao wala akong karapatan. Nang makaalis ang doktor, lumapit ako sa kanya. Ma'am, pwede ko ba siyang makita? Clarice, bakit ka ba nandito? Tumawag kasi sila sa akin eh. Hindi ko naman alam na tinawagan ka rin nila. Natural, tatawagan nila ako. Ako ang asawa eh. Ako ang legal. Parang sinampal ako sa harap ng maraming tao. Gusto kong sumagot pero hindi ko magawa. Nakaramdam ako ng hiya. Alam ko naman yun eh. Pero kahit papano may karapatan din naman akong mag-alala. Matagal na kaming nagsasama. Karapatan? Clarice, anong klaseng karapatan meron ka sa asawa ko? Sa lalaking inagaw mo sa akin? Ma'am, hiwalay na po kayo, di ba? May karapatan na po akong mag-alala dahil ako na ang partner niya. Ako na dapat ang nagdedesisyon para sa kanya. Ang kapal din talaga ng mukha mong kabit, ano? Baka nakakalimutan mo. Naghiwalay kami dahil sa'yo. Hindi ko naman ginusto na maghiwalay kayong dalawa eh. Nagkamali lang talaga ako. Nagkamali? Hoy, hindi aksidente yung ginawa mo. Pinili mo. Pinili mong maging kabit. Pinili mong ipagpalit ang dignidad mo sa isang lalaking alam mong may asawa at anak. Ngayon, tignan mo, kinarma. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Tahimik lang si Milagros, nakatingin sa akin tapos umiiling. Alam mo, Clarice, hindi ko na siya mahal gaya ng dati. Pero asawa ko pa rin siya. Kaya ako nandito, kasi tungkulin ko ito. Uuwi na ako. Naghihintay kasi sa akin ang anak ko. Nagawa ko na naman ang lahat ng kailangan kong gawin dito eh. Total ikaw naman yung kabit na sinamahan, ikaw na ang bahala sa kanya. Siguraduhin mo lang na mabubuhay siya. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Ma'am, sandali lang. Hindi mo kailangang umalis. Ako na lang ang aalis. Ano? At bakit? Ibabalik ko na ho sa inyo ang asawa niyo. Kayo na lang po ang bahala sa kanya. Mas kailangan ka ni Edgar. Isosoli mo? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Clarice? Bakit? Ano ba sa'yo si Edgar? Isang gamit na kapag nasira na ay pwede mo nang isole? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Matagal ko nang gustong makipaghiwalay sa kanya. Hindi lang ako makawala kasi ayaw niya. Kaya ibabalik ko na siya sa inyo, ma'am. Gusto ko nang itama ang mga pagkakamali ko. Ngayon lang? Matapos mong sirain ang pamilya ko? Matapos mong agawin ang ama ng anak ko? Ngayon mo lang naisip na mali? Alam kong huli na, pero ayoko na pong magpanggap. Pagod na akong mabuhay sa kasalanan eh. Ma'am, matagal ko na pong pinagbayaran ng lahat ng naging pagkakamali ko. Malupit ang asawa niyo. Palagi niya akong binubugbog. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Si Edgar? Binubugbog ka? Opo, ma'am. Akala ko nung una totoo siyang nagmahal. Pero habang tumatagal, nagbago siya. Naging mainitin ang ulo niya. Nagsiselo sa kahit na anong bagay. Kapag lango siya sa alak, wala siyang kontrol. Paulit-ulit niya akong sinasaktan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kilala ko si Edgar. Hindi niya magagawa yon. Ano? Pero ganun talaga siya sa akin. Minsan tinangka akong lumayas. Pero pinagbantaan niya ako na sasaktan niya ang pamilya ko. At wala kang ginawa? Hindi ka nagsumbong sa mga pulis? Hindi po. Hindi ko kayang gawin yon dahil natatakot ako. Nahihiya din ako dahil alam ko naman kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon. Sino bang maniniwala sa isang kabit? Wala naman, hindi ba? Kaya tinitiis ko na lang hanggang sa hindi ko na kaya. So, anong gusto mong mangyari ngayon? Maawa ako sa'yo? Pasensya ka na. Pero hindi ko kasi kayang sakyan ang kwento mo eh. Matagal kaming nagsama ng asawa ko at ni minsan hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay. Para akong sinaksak sa dibdib nang marinig ang sinabing yon ni Milagros. Naramdaman kong unti-unti akong nilamon ng hiya. Yung mga salitang ni minsan hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko. Parang pinamukha niya sa akin na iba si Edgar sa kanya at masakit yun. Napayuko ako, hindi ko na siya matignan. Nahihiya ako, hindi lang sa kanya kundi sa sarili ko. Akala ko noon ako ang pinili kasi kamahal-mahal ako pero hindi pala. Napagtanto kong mas mahal pala talaga niya ang asawa niya. Aalis na ako. Bahala ka na sa kanya. Hindi talaga ako pwedeng magtagal dito.
Kailangan ako ng anak ko. Mabilis na siyang tumalikod at naglakad palayo. Wala na akong nagawa kundi ang tignan siya kasi para akong na-freeze sa kinatatayuan ko. Nang tuluyan na siyang mawala sa paningin ko, biglang sumikip ang dibdib ko. Dahan-dahan akong naupo at napahawak sa aking dibdib. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Nasasaktan ako pero hindi ko alam kung para kanino. Kay Milagros ba, kay Edgar o sa sarili ko. Pinigil ko ang sarili kong umiyak. Samantala, sa kabila ng masakit na katotohanan yun, hindi ko iniwan si Edgar. Araw-araw akong nasa ospital, halos hindi na kumain. Kahit sabihin ko pang pagkakataon ko na yon para makatakas sa kalupitan niya, hindi ko magawa. Hindi ko kayang talikuran ng basta-basta ang isang taong minahal ko. Hindi rin maaatim ng konsensya ko na pabayaan siya sa ganitong sitwasyon na walang mag-aalaga sa kanya at walang mag-aasikaso. Kung tinanggap lang sana siya ng asawa niya, matatahimik na ako eh. Makakaalis ako ng matiwasay kasi alam kong may titingin sa kanya. Pero hindi ko rin siya masisisi kung ayaw na niya. Kaya naman kahit mahirap, ako ang nag-asikaso ng lahat. May mga araw na gusto ko nang sumuko pero sa tuwing naiisip kong walang ibang tutulong sa kanya, pinipilit kong bumangon. Minsan, habang nakikita ko siya na may tubo sa ilong, may benda sa ulo at paa, puro sugat ang katawan, para akong sinasaksak sa dibdib. Araw-araw akong nagdarasal na sana magising pa rin siya. At dumating nga ang araw na yon, nagising siya. Clarice, Edgar, gising ka na. Diyos ko, salamat. Napangiti siya, pero sandali lang yun. Nagbago ang ekspresyon niya nang maramdamang parang nahihirapan siyang kumilos. Maya-maya ay pinakiusapan niya akong tanggalin ang kanyang kumot. Dahan-dahan kong inalis ang kumot at doon niya nakita na wala na siyang mga paa. anong ginagawa nila sa akin? Bakit wala na yung mga paa ko, Clarice? Grabe kasi yung aksidente, Edgar. Naipit ka sa loob ng sasakyan. Halos durog ang mga buto mo sa paa. Wala na silang magawa eh, kaya napilitan silang putulin. Kung hindi nila yun ginawa, baka patay ka na. Hindi pwede to, Clarice. Bakit mo hinayaan? Bakit mo hinayaan na putulin nila ang mga paa ko? Nagulat ako nang biglang abutin ng kamay ko. Pinisil niya yon ng mahigpit. Halos mapangiwi ako sa sakit. Sagutin mo ako. Sinadya mo ba to? Ha? Ginusto mo to, di ba? Para makawala ka na sa akin? Hindi totoo yan. Wala akong kinalaman sa desisyon na yon. Hindi ako ang nagbigay ng consent. Hindi ko nga alam na inoperahan ka nung nakarating ako dito sa ospital eh. Eh sino? Yung asawa mo, si Milagros. Siya ang nagbigay ng consent. Nauna siyang nakarating dito sa ospital. Si Milagros? Oo, Edgar. Kaya wag mo akong sisihin kung bakit wala ka ng mga paa. Hindi ako nagdesisyon. Ang ginawa ko lang ay alagaan ka at hindi ako umalis sa tabi mo. Araw-araw akong nandito. Walang nagmalasakit sa'yo. Ako lang, Edgar. Ako lang. Hindi ko matatanggap to, Clarice. Ang mga paa ko. Paano na ako mabubuhay ng ganito? Please makinig ka. Alam kong masakit tanggapin yan pero buhay ka pa. Buhay ka, Edgar. At yun ang mahalaga. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam kung gaano kahirap to. Alam ko. Dahil kung nahihirapan ka, nahihirapan din naman ako eh. Kailangan mong kayanin. Hindi ko kaya to. Hindi ko kaya mabuhay ng ganito. Paano na ako? Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita. Akong bahala sa'yo. Talaga? Kahit ganito na ako, hindi mo ako iiwan? Oo, hindi kita iiwan. Dapat lang na hindi mo ako iwan. Dahil kapag ginawa mo yan, kahit ganito na ako, hindi ka pa rin magiging ligtas sa akin. Natahimik ako sa sinabing yun ni Edgar. Hindi ko akalain na sa lahat ng mga ginawa ko ay nagawa pa rin niya akong pagbantaan ng ganon. Hindi na lang ako umimik. Samantala, ilang araw ang lumipas, unti-unti na siyang nakaka-recover. Pero hindi na siya yung dating Edgar. Tahimik lang siya palagi, parang nawala ng gana sa lahat. Hindi ko rin siya masisisi kasi bukod sa naputulan siya ng paa, nalaman din naming magdedemanda ang pamilya ng nakabangga niya. Namatay ito sa aksidente. Clarice,
Anong gagawin natin? Ayokong makulong. Hindi ko naman kasalanan eh. Yung hayop na yun ang bumangga sa akin. Aayusin natin ito, Edgar. Huwag kang mag-alala. Tulungan mo ko. Huwag mo kong hahayaan na makulong. Oo, ako ang bahala. Mula ng araw na yun, wala na akong ibang inisip kung paano siya maililigtas sa gulo. Isang araw, nakipag-usap kami sa pamilya ng biktima. Galit na galit pa rin sila pero nang makita nila ang kalagayan ni Edgar, natuto silang makinig. Pumayag silang wag nang ituloy ang kaso pero may kapalit. Humingi sila ng danyos at hindi biro ang halaga ng hiningi nila. Pero dahil ayaw ni Edgar na makulong, pumayag siya at natapos na ang problema naming yun. Pagkalipas ng ilang linggo, pinayagan na kaming lumabas ng ospital. Salamat, Clarice. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasa kulungan na ako ngayon. Wala yun. Ang mahalaga tapos na yung problema. Makakabangon na tayo. Pero paano tayo babangon kung ganito na ako? Paano yung negosyo ko? Wala akong magagawa kundi umupo dito. Huwag mo na munang isipin yan. Ako munang kikilos. Ako nang bahala. Nang mga sumunod na araw, sinikap kong ituloy ang pamamahala sa negosyo ni Edgar. Pero makalipas lang ang ilang buwan, napansin kong paunti-unti nang lumiit ang perang dumarating. Ano to, Clarice? Bakit ganito kalit ang kita ngayong buwan? Anong ginawa mo sa negosyo ko? Hindi ko naman kasalanan kung bumaba ang benta, Edgar. Ang daming nangutang na hindi na rin nagbayad. Lintik na. Nagkamali ako nang ipagkatiwala ko sa negosyo ko. Wala ka talagang alam. Bobo! Anong bobo? Grabe ka naman magsalita. Talagang ako ang sisisihin mo? Hoy, wala akong kasalanan kung matumal na ang bentahan. Ginawa ko ang lahat, kaya wala akong kasalanan. Kasalanan mo yan. Kung bakit kasi nag-volunteer ka pa na ikaw ang magmamanage, wala ka naman palang alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Anong hindi? Marunong naman ako ah. Boba, kung marunong ka, hindi tayo malulugi. Sana kay Milagros ko na lang ipinagkatiwala ang negosyo ko, hindi sa'yo. Wala ka talagang silbi. Manahimik ka. Huwag mo akong pagsasalitaan na wala akong silbi. Lahat ibinigay ko na sa'yo. Ano pa ba ang kulang? Kulang? Lahat ng ginawa mo, puro palpak. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Araw-araw akong nasa tindahan. Halos hindi na nga ako kumakain para lang matapos ang trabaho eh. Ako na nga ang nagbabantay tapos ako pa ang nag-aasikaso sa'yo. Bakit hindi mo tanungin yung sarili mo kung ano ang nagawa mo? Wala ka naman ding silbi ah. Puro ka lang reklamo. Ni hindi mo man lang ba kayang pahalagahan ang lahat ng ginawa ko para sa'yo? Pahalagahan? Paano ko pahahalagahan kung puro sablay naman ang ginagawa mo? Wala kang silbi, Clarice. Kung alam ko lang na aabutin ako ng napakaraming kamalasan sa buhay, sana hindi na lang kita nakilala. Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin yan. Lahat ginawa ko para sa'yo. Ako ang dahilan kung bakit buhay ka pa ngayon. Kung hindi ko kinausap ng maayos ang pamilya na nabangga mo, nakakulong ka na dapat ngayon. Ay oo nga pala. Ikaw pala ang tagapagligtas ko. Pero sige nga, tignan mo nga kung anong klaseng buhay meron tayo ngayon. Parang impyerno. Matagal na tayong nasa impyerno, Edgar. Tinitiis ko lang kasi mahal kita at takot ako sa'yo. Palagi ka nalang ganyan. Halos hindi ko na malunok ang mga sinasabi mo. Wala ka nang nakitang tama sa akin. Lahat na lang mali. Lahat kasalanan ko. Kasalanan mo naman talaga lahat eh. Malas ka. Malayong malayo sa'yo ang asawa ko. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa akin, hindi ko na sana siya ipinagpalit. Tumahimik ka. Hindi ako mananahimik, Clarice, dahil lahat ng sinasabi ko, totoo. Tignan mo, parehas tayo ngayong talunan. Tama na, Edgar. Tama na. Huwag mo akong sisigawan ng ganyan. Buwisit ka. At anong gusto mo? Matuwa ako sa mga sinasabi mo? Oo, alam ko namang mali eh. Alam kong mali na nagmahal ako ng isang katulad mo. Pero hindi lang naman ako ang may kasalanan nun. Dalawa tayo. Itong nangyayaring ito, karma sa atin. Tayong dalawang may kasalanan, hindi lang ako. Kaya wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Dahil ang dami ko nang naging sakripisyo sa'yo. Sakripisyo? Winasak mo ang buhay ko. Malas ka. Malas! Hindi ako malas. Ikaw ang malas sa buhay ko. Dahil sa'yo napaniwara ako. Dahil sa'yo naging mababa ang tingin ko sa sarili ko. Pero alam ko kung ano ang totoo. Ikaw ang pasanin. Ikaw ang malas. Hindi ako.
Tsaka hindi akong problema dito. Ikaw, wala kang silbi. Wala ka ng halaga, Edgar. Manahimik ka. Hindi ako mananahimik. Ayoko na. Pagod na ako sa'yo. Kung swerte ang tawag mo sa asawa mo, sige, ibabalik na kita sa kanya. Anong sinasabi mo? Hindi ko na kailangan ulitin ang sinabi ko. Gagawin ko na lang, Edgar. Subukan mo. Subukan mo, Clarice. Kung ayaw mong... Anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Hindi mo na ako kayang takutin. Hindi mo na rin ako kayang saktan. Natahimik si Edgar at hindi na nakasagot. Ang tangi na lang niyang nagawa ay titigan ako. Halata sa kanyang mga mata na pinipigilan niya ang sarili na magalit. Tuluyan na akong lumabas ng silid namin. Iniwan ko si Edgar. Tumuloy ako sa kusina para uminom ng tubig. Pinilit kong maging kalmado. Habang inaayos ko ang sarili ko, lumapit sa akin si Manang. Narinig kong nag-aaway na naman kayo ha. Bakit na naman ba? Manang, magiging ayos lang po ba kung ibabalik ko na siya sa asawa niya? Nako, hindi ko alam iha kung matatanggap pa ng asawa niya yan. Hindi na nga binantayan sa ospital noon, hindi ba? Ibig sabihin, wala na siyang pakialam kay sir. Mahihirapan ka ng isoli yan. Kaya nga po actually nakausap ko po siya sa ospital noon at sinabi ko nga ang tungkol dito. Ayaw niya. Bakit kasi di mo na lang iwan? Umuwi ka na sa inyo at mabuhay ka ng malaya. Hindi ko po pwedeng gawin yun. Nakukonsensya po ako Mabait naman si Edgar noon sa akin at saka marami siyang naitulong sa pamilya ko at sa akin. Hindi pwedeng basta ko na lang siya iwan nang hindi nakakasiguro na maayos siya, na may ibang mag-aalaga sa kanya. Wala naman akong ibang mapag-iiwanan sa kanya kundi ang asawa niya Clarice, alam kong mabuti kang tao, pero minsan kailangan mo ring piliin ang sarili mo. Umalis ka na lang, pabayaan mo na siya. Kung utang na loob ang pumipigil sa'yo, nabayaran mo na yun lahat sa naging pananakit niya sa'yo. Huwag kang martir, walang martir na kabit. Grabe naman ho kayo, Manang. Parang sinabi niyo naman na wala akong kakayahang maawa sa iba. Hindi naman sa ganon, pero ang sinasabi ko lang, piliin mo naman ang sarili mo. Naaawa na ako sa'yo Paano po kung may mangyaring masama sa kanya? Hindi mo na yun responsibilidad. Tsaka diba, malakas naman siya. Kaya pa nga niyang makipagtalo sa'yo Tama po kayo, pero susubukan ko pa rin hong kausapin si Ma'am Milagros. Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Ginawa ko nga yun, Miss Winnie. Nang hapon ding yon, lakas loob kong pinuntahan sa bahay nila ang asawa ni Edgar. Pagbaba ko ng sasakyan, naglakad ako papunta sa gate at pinindot ng paulit-ulit ang doorbell. Clarice, anong ginagawa mo rito? Ma'am Mila, hindi ko na po talaga kaya Please kunin niyo na po ang asawa niyo. Tanggapin niyo na po siya ulit. Ano bang sinasabi mo? Ang sabi ko po, sa inyo na ulit ang asawa niyo. Hindi ko na po siya kayang buhayin. Wala na po siyang pera Hindi ko na ho alam kung saan ako kukuha ng pantustos sa mga gamot niya. Makapal talagang mukha mo, no? Nakakabilib. Ngayong wala ka nang mapakinabangan sa asawa ko, ibabalik mo na sa akin. Para ano? Para ako ang magdusa sa karma niya? Mas may kakayahan ka kaysa sa akin para alagaan siya. Wala akong pera, ma'am. Hindi ko na problema yan. Ginusto mo yan, hindi ba? Panindigan mo. Wala na akong kinalaman sa kanya. Matagal ko na siyang kinalimutan at itinuring na patay. Pero asawa niyo pa rin siya. Ikaw ang nagsabi niyan sa akin nung nasa ospital tayo. Sa papel, oo. Pero simula ng araw na pinili niyang iwan ako para sa'yo, tinapos ko ng lahat ng anong meron sa amin. Kaya kung napapagod ka na at nahihirapan, wala akong pakialam. Kasalanan mo yan. Ma'am, wag ho kayong magalit. Hindi naman ako nagpunta dito para makipag-away Gusto ko lang talaga na may mapag-iwanan kay Edgar. Kayo lang po talaga ang kilala ko na pwedeng magmalasakit sa kanya at mag-alaga tulad ng pag-aalaga ko. Kung galit pa rin po kayo sa akin, patawarin niyo ako. Hindi ko naman po sinasadya na... Uulitin ko, Clarice. Ginusto mo yan, kaya panindigan mo. Pero ma'am, umalis ka na at wag ka nang babalik dito. Pagkatapos niyang sabihin yon, isinara na niya ang pinto. Naiwan akong umiiyak sa harap ng bahay niya. Ayaw na niya akong pakinggan.
Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na ako sa loob ng sasakyan at umuwi sa bahay. Pag-uwi ko doon para akong sumabog. Pagpasok ko pa lang ng sala ay inihagis ko na ang bag ko. Tapos ay napagbalingan ko ang mga vase. Kinuha ko ang mga yon at binato sa sahig. Buwisit na buhay ito! Buwisit! Clarice, ano nangyayari? Bakit ka nagbabasag ng gamit? Lumapit sa akin si Edgar, nakasakay sa kanyang wheelchair. Hindi ko siya sinagot, bagkus ay kinuha ko pa ang isang vase at binagsak yun sa harapan niya. Halatang nagulat siya sa aking ginawa. Anong ginagawa mo? Manahimik ka! Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito! Ano bang nangyari? Ano bang ginawa ko? Pumunta ako kay Milagros kanina. Sinubukan kong pakiusapan siya na kunin ka na niya. Anong sinabi mo? Pinapakuha mo ako sa kanya? Bakit? Anong akala mo sa akin? Aso na pwede mong ipamigay? Edgar, hindi na kita kayang alagaan. Paubos na ang lahat ng ipon mo. Wala na rin yung negosyo, lugi na. Saan ako kukuha ng pambili ng mga gamot mo? Mabuti yung asawa mo, may magandang trabaho. Ikumpara mo naman sa akin na sa'yo lang umaasa. Kahit na, hindi pa rin tama yung ginawa mo. Nakakaya kay Mila. Nag-iisip ka ba? O sadyang wala ka lang talagang utak? Yan ang isa sa hindi ko na malunok. Yang pangmamaliit mo at pang-iinsulto mo sa akin araw-araw. Alam mo kung mabait ka lang sana, kaya kong magtiis eh. Pero hindi eh. Baldado ka na nga at walang silbi, ganyan ka pa. Ganito ko kasi hindi ko matanggap ang nangyari sa akin, Clarice. Pero kahit ganito ko, wala kang karapatang insultuhin ako. Wala kang karapatan na sabihan akong walang silbi. Pinakinabangan mo lahat ng pera ko, kaya huwag kang magmayabang. Hindi ako nagyayabang. Sinasabi ko lang sa'yo ang nararamdaman ko. Oo na, pero hindi mo pa rin dapat na ginawa yun kasi pinapaya mo ako. Hindi ko ginawa yun para ipahiya ka. Ginawa ko lang yun para may tumulong sa akin. Kasi pagod na ako, Edgar. Pagod na ako. Hindi mo naman kasi kailangang gawin yun eh. Kung pagod ka na, kung hindi mo na kaya, di umalis ka na lang, iwan mo na ako. Hindi ko namang ginustong maging pabigat eh. Sino bang may gusto? Ako ba? Ako ba ang dahilan kung bakit ka na-aksidente? Ako ba ang nagpahamak ng sarili? Tatanga-tanga ka din kasi. Hindi ka marunong mag-ingat. Anong sabi mo? Biglang hinawakan ni Edgar ang kanyang dibdib. Parang bigla siyang nahirapang huminga. Clarice! Aray! Edgar? Anong nangyayari? Nanlamig ang buong katawan ko nang makita kong biglang namutla ang mukha ni Edgar. Napapaliyad din siya sa sakit ng dibdib niya. Hindi na rin siya makapagsalita ng maayos. Ang lumalabas sa bibig niya ay puro ungol na lang. Hinawakan ko ang mukha niya at napansin kong hindi na pantay ang labi niya. Edgar! Edgar, tumingin ka sa akin! Pero parang wala siyang naririnig, ni hindi niya magawang itaas ang ulo niya. Tapos yung kamay niya nakaunat na lang. Ganon din ang kanang binti niya na parang nanigas. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Diyos ko! Manang! Tulong! Si Edgar! Mabilis na lumapit si Manang. Nang makita niya si Edgar, agad siyang bumalik sa kusina. Narinig kong nagkalansingan ang mga stainless na planggana. Teka lang ha, tatawag ako ng tulong. Huwag kang pipikit, narinig mo? Hinawakan ko siya ng mahigpit. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa kaba. Hindi ko alam ang uunahin ko, kung tatawag ba ako ng ambulansya o magdarasal muna. Tapos ay biglang bumalik si Manang Gina na may dalang planggana na may tubig at bimpo. Ako nang bahala sa kanya, iha. Mabuti pa tumawag ka na ng ambulansya. Dalian mo dahil inaatake ng stroke si Sir. Stroke? Oo, alam ko ang mga senyales, Clarice. Dahil sa stroke namatay ang asawa ko. Kaya bilisan mo na. Kailangan nating madala kagad sa ospital si Sir. Ipagmamaneho ko na lang po siya. Dalhin na lang po natin siya, Manang. Kaya mo ba? Paano natin bubuhatin si Sir? Sinubukan namin siyang pagtulungang buhatin pero hindi namin kaya. Masyado siyang mabigat. Kaya naman nagdesisyon na akong tumawag sa emergency hotline ng barangay at humingi ng tulong.
Habang naghihintay sa pagdating ng ambulansya, panay naman ang punas ni Manang kay Edgar ng maligamgam na tubig. Ilang minuto pa, dumating ang ambulansya. Habang dinadala siya palabas ng bahay, hawak ko pa rin ang kamay niya. Sandali lang ha, makakarating tayo ng ospital. Kaya mo to, huwag kang matutulog. Pagkalipas ng ilang sandali ay dumating na kami sa ospital. Agad siyang dinala sa ER. Naiwan akong mag-isa sa labas, umiiyak. Maya-maya ay pinapasok ako at kinausap ng doktor. Ang sabi na stroke nga si Edgar. Pero mabuti na lang at naitakbo kaagad sa ospital dahil kung pinatagal pa ay maaari siyang mamatay. Nang mailipat na sa recovery room si Edgar ay pinapasok na rin ako. Nakahiga siya, may mga nakakabit na kung ano-anong aparato sa katawan niya. Ang hina ng itsura niya. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Gumising ka na. Nandito ako. Pasensya ka na sa ginawa ko ha. Galit lang ako. Hindi ko naman gustong mangyari to sa'yo eh. Habang sinasabi ko yon, napahinto ako. Biglang bumigat ang dibdib ko. Naalala ko yung mga salitang binitiwan ni Edgar na ako raw ang malas sa buhay niya. Naniwala na ako. Ako nga yata ang malas eh. Iniisip ko ang mga pinagdaanan namin. Simula nang nagsama kami, palagi kaming nasasangkot sa gulo. Bumagsak ang negosyo niya at iba pa. Umupo ako sa tabi niya. I'm sorry, pero tama ka nga. Ako nga yata ang malas sa buhay mo eh. Ayoko na ng ganito, Edgar. Ayokong dumating sa punto na mamamatay ka pa ng dahil sa akin. Tumayo ako. Kinuha ko ang bag ko at humakbang palapit sa pinto. Bago ko lumabas, lumingon pa ako ulit sa kanya. Mahal kita, Edgar. Aalis na ako para matapos na ang karma. Tiningnan ko pa siya ng matagal. Wala pa rin siyang malay. Muli akong lumapit at ginawaran siya ng halik sa pisngi, tapos ay diretsyo na akong lumabas ng kwartong yon. Iniwan ko ang contact number ni Milagros sa mga nurse at binilinan silang tawagan ito. Pagkatapos nun, hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Paglabas ko ng ospital, diretsyo na akong sumakay ng bus pa uwi ng probinsya. Hindi na ako bumalik pa ng bahay. Hindi na rin ako nagpaalam kay Manang Gina. Hindi ako nagbitbit ng kahit na anong mga gamit. Pagdating ko sa probinsya namin, doon ako nagsimula ng panibagong buhay. Simple lang ang buhay doon, tahimik at hindi komplikado. Sa lugar na yon, unti-unti kong nakalimutan ng lahat ng sakit, lahat ng alaala sa Maynila at lahat ng bahagi ng sarili kong nawala ng dahil sa pagmamahal ko kay Edgar. Makalipas ang ilang buwan, nag-apply ako sa munisipyo bilang staff. Mababait ang mga kasamahan ko. Unti-unti ay bumalik ang sigla ko. Natutunan kong tumawa ulit, yung totoo at walang halong pagkukunwari. At higit sa lahat, natutunan kong magpatawad. Hindi lang kay Edgar, kundi pati na rin sa sarili ko. Lumipas ang mga taon, naging tahimik ang buhay ko. Pero akala ko lang pala yun, hindi ko inaasahan ang sumunod na mangyayari sa buhay ko. Isang umaga, habang nasa munisipyo ko, tumawag ang kaibigan kong si Ana. Clarice, umuwi ka na. Ang tatay mo. Anong nangyari kay tatay? I'm sorry pero patay na siya. Natagpuan yung bangkay niya sa bukid. Ang sabi baka daw inatake. Parang huminto ang oras ng mga sandaling yon. Ilang sandali pang parang hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya. Pero ilang sandali, mabilis akong nagpaalam at tumakbo ako palabas ng opisina. Nang makauwi ako sa amin, nakita ko si nanay na nasa sala. Iyak siya ng iyak. Anong nangyari? Bakit siya inatake? Ano bang sakit ni tatay? Ang sabi ng iba baka daw high blood eh. High blood? Mula nung umuwi ako dito, hindi naman tumaas ni minsan ang presyon ni tatay. Imposibleng may high blood siya. Hindi ko rin alam eh. Yun naman ang sinabi nila dito eh. Kasi si Uncle ayon sa mga nakausap niya sa bukid, inirereklamo daw niya ang pananakit niya ng ulo. Sumasakit ang ulo niya, pero hindi pa rin siya umuwi para magpahinga? Bakit ganun? Kilala mo naman ang tatay mo eh. Hindi naman lumiliban yun sa trabaho sa bukid. Matigas ang ulo eh. Pagkatapos naming mag-usap ni Ana, ay lumapit ako kay nanay. Pulang-pula na ang mga mata niyang halatang matagal nang umiiyak. Gusto kong magsalita pero walang lumalabas sa bibig ko.
Ilang beses kong sinubukan na pigilan ang luha ko pero kusa na lang itong tumutulo. Hindi ako makapaniwala na wala na si tatay. Niyakap ko si nanay ng mahigpit. Hindi siya gumalaw pero nararamdaman kong nanginginig ang katawan niya. Humagulgol ako. Niyakap ko pa siya ng mas mahigpit. Ilang oras pa ang lumipas bago dumating ang sasakyan ng punerarya. Ibinaba na ang kabaong at iniayos sa loob ng bahay namin. Si nanay nakaupo lang sa isang sulok, walang imik habang si Ana ang kasama kong abala na nakikipag-usap sa mga tauhan ng punerarya. Nang matapos na sila sa pag-aayos ng mga kandila, bulaklak at ilaw, tinignan ko na si tatay. Napansin kong bahagyang nakabuka ang bibig niya. Tinitigan ko itong mabuti pero bigla akong napaatras. May gumalaw, isang maliit na insekto na mukhang ipis na lumabas sa bibig ng patay. Napasigaw ako. Agad namang lumapit si Ana. Anong nangyari? Bakit ka napasigaw? May insektong lumabas sa bibig ni tatay. Ano? Nasaan? Wala naman ah. Meron, Ana. Nakita ko. O sige, wait lang. Tatawagin ko sila kuyang taga-funerarya. Nandyan pa naman sila sa labas eh. Ipapacheck ko sa kanila. Lumabas si Ana at tinawag ang mga lalaki. Agad nilang tinignan ang loob ng kabaong pero wala silang nakitang anumang uri ng insekto sa loob nito. At yung sinasabi kong nakita kong nakabukang bibig ni tatay, sinabi nila na nakatikom naman daw yun. Muli akong tumingin. Tama sila, nakasara nga ang bibig niya. Samantala ng gabing yon, si nanay ay hindi umalis sa tabi ng kabaong. Ako naman ang siyang nag-aasikaso sa mga taong nakikiramay. Clarice, magpahinga ka naman kahit sandali. Wala ka ng pahinga. Kami nang bahala sa mga bisita. Hindi ko kaya, Ana. Pag pumikit ako, naiisip ko si tatay eh. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Masakit pero kailangan mo ring alalahanin ang sarili mo. Kawawa ang nanay mo kung ikaw naman ang magkakasakit. Oo nga pala, si nanay. Nasa loob. Pumasok kami sa loob ng bahay. Nandun nga si nanay, nakatingin lang sa kabaong. Parang wala sa sarili. Nilapitan ko siya, hinawakan ko ang kamay niya. Matulog ka na muna, inay. Kung gusto mo ako na munang magbabantay sa kanya. Pero umiling siya. Ayaw niyang iwan si tatay. Kahit anong pilit namin ni Ana, hindi siya umalis sa tabi ng kabaong. Kaya ang ginawa ko, naupo na lang ako sa hilera ng mga upuan. Sa harap mismo ng ataul. Ako na lang ang nakikipag-usap sa mga taong dumarating. Pero ilang sandali pa, habang busy akong nakikipag-usap sa isang bisita, bigla akong napatingin sa ilalim ng kabaong. May gumalaw. Akala ko ay likha na naman yun ng aking imahinasyon, pero nang titigan kong mabuti, nakita kong may ahas. Itim ang balat nito at unti-unting lumapit sa paa ng nanay ko. Nay! May ahas! Mabilis kong nilapitan si nanay at inilayo sa kabaong. Agad ding nagtayuan ang mga tao, nagkagulo. Mabilis na kumilos ang mga kalalakihan, kumuha sila ng kawayan at hinampas ang ahas ng ilang beses hanggang sa hindi na ito gumalaw. Lumapit si Ana sa akin. Hindi maganda ito. Ang sabi ng mga matatanda, masamang senyales yan. Anong ibig mong sabihin? Ang sabi nila kung may ahas sa ilalim ng kabaong, sinasabing may taong lihim na may masamang balak laban sa'yo o sa inyo. May masamang balak sa amin? Sino? Hindi ko alam. May nakaaway ka ba? O may tao ka bang nasaktan na pwede kang gantihan? Wala naman akong nakaaway eh. Pero teka, si Edgar? Edgar? Sino naman yun? Siya ba yung kinukwento mo sa akin noon na mayamang lalaki na naging syota mo? Oo, siya nga. Bakit siya kagad ang naisip mo? Wala naman kasi akong kaaway, Ana eh. Si Edgar kasi, iniwan ko siya sa ospital nung naatake siya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya eh. Kung nabuhay ba o patay na. Talaga? Nagawa mo yun sa kanya? Grabe ka, friend. Oo, pero hindi ko naman siya basta pinabayaan lang eh. Pinatawagan ko yung asawa niya. Hoy, anong asawa? Ang ibig mong sabihin, may asawa na yung lalaki? Oo, pero huwag kang maingay. Baka marinig ng mga tsismosa dito sa baryo. Grabe, Clarice. Hindi ko lang talaga maisip na papatol ka sa ganun. Alam ko, pero wag mo naman akong husgahan, Ana. Hindi ako santa. Tao lang ako. Nadadala rin, nagkakamali.
Hindi naman kita hinuhusgahan ha. Nagulat lang talaga ako. Pero bakit Clarice? Paano mo nagawa yun? Ewan ko, siguro nabulag lang ako. Sa mga pangako, sa mga regalo, sa mga salitang akala ko totoo. Ganon? Bakit? Ano bang nangyari? Nung nagsasama na kami, doon lumabas ang tunay niyang ugali. Nananakit siya, Ana. Talaga? Hala, kawawa ka naman pala. Kaya hindi na ako magtataka kung may kinalaman siya sa kamalasang nangyayari sa amin ngayon. Kung ang ibig sabihin ng itim na ahas ay paghihiganti o may gagawing masama sa amin ng isang tao, walang gagawa nun kung hindi siya. Naalala ko kasi nung nakipaghiwalay ako sa kanya, pinagbantaan niya ako na uubusin daw niya ang pamilya ko. Sa tingin mo nagsisimula na kaya siya? Teka lang, baka naman hindi siya no? Di ba sabi mo na stroke? Paano niya kayo masasaktan kung gano'n ang kalagayan niya? Bigla akong natahimik sa sinabing yun ni Ana. Tama siya. Paano nga ba niya magagawa na gantihan ako? Ganun na nga ang kalagayan niya. Tapos ay naalala ko pang nangyari sa kanyang aksidente. Alam mo bang hindi lang siya na-stroke, Ana? Ang totoo niyan, na-aksidente pa siya bago maatake. Putol na rin ang dalawang paa niya dahil naipit sa sasakyan. Hala, grabe yun, Bes. Parang sunod-sunod na kamalasan, ano? Naku, sinasabi ko na nga ba pag may masama kang ginawa, babalik at babalik talaga sa'yo. Oo, tama ka. Kaya nga iniisip ko, baka ako naman ang sinisingil na ng tadhana ngayon. Siguro ako na yung kakarmahin, Ana. Pero ako na lang sana. Ako na lang ang parusahan. Huwag na sanang idamay pa yung pamilya ko. Pero paano nga? Paano niya naman maisasakatuparan ng mga banta niya kung ganyan ang kalagayan niya? Ewan ko, Ana. Siya lang talagang naiisip ko Baka gumaling na siya o baka may iba siyang paraan. Hindi ko alam. O baka naman hindi siya. Baka yung asawa. Si Ma'am Milagros? Oo. Aba kung ako yung asawa ng syota mo, Bes. Baka matagal na kitang isinumpa. Naku, swerte mo na lang talaga kung hindi marunong mangulam yang si Ma'am Milagros. Kung hindi, yari ka talaga. Huwag mo naman akong takutin, Ana. Kahit papano may konsensya rin naman yun. Hindi siguro siya ganun. Matagal din kaming nagsama ni Edgar pero ni minsan hindi siya gumawa ng gulo. Tahimik lang siya nagpaubaya pa nga. Kaya bakit naman ngayong nasa kanya na ulit si Edgar tsaka pa siya maghihigante, di ba? Sa bagay. Hay, ewan, wag na nga nating isipin yan. Baka nagkataon lang na namatay si Uncle. Tsaka yung itim na ahas na yun, baka naligaw lang. Minsan di naman totoo ang mga pamahiin Mabuti pa magdasal ka na lang, Bes. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Ang dami mong kasalanan, nakakaloka ka. Tumalikod na sa akin si Ana. Ako naman ay naglakad na rin papasok sa loob ng bahay. Samantala, pagkatapos ng 3 araw, inilibing na si tatay. Walang kasing lungkot ang araw na yon para sa amin ng nanay ko. Naawa ako sa kanya. Wala na, kami na lang ngayon. Wala na si tatay. Nang matapos matabunan ng kabaong, nagsialisan na ang mga tao. Naiwan kami ni Ana. Bigla kong napansin na parang may gumalaw sa di kalayuan. Isang aninong nagtatago sa likod ng malaking puno. Biglang nanindig ang balahibo ko. Ana, may tao doon. Ha? Saan? Bes, ano ba kasi yun? May nakita nga akong parang tao dito kanina Pakiramdam ko may nagmamanman sa akin Hala naman, wag kang ganyan. Baka naman guni-guni mo lang yon. Tara na nga, umuwi na tayo. Hinihintay ka na sigurado ni Auntie. Oo na, tara na. Pero Ana, sigurado kung may nakita talaga ako. Hay naku, tama na yan. Halika na nga, umuwi na tayo. Ngayon na. Sabay kaming naglakad palayo. Pagdating namin sa bahay matapos ang ilang minutong paglalakad, napansin namin ni Ana na parang nagkakagulo sa bahay. Pumasok kami sa loob at doon ko nakita si nanay. Maputlang-maputla ang mukha niya. Tapos ay nagsusuka siya. May inilalabas siyang itim na likido. Diyos ko, ano yan? Bakit ganyan? Anong nangyayari sa inyo? Hindi siya gaanong makasagot sa akin dahil panay ang suka niya. Pero maya-maya ay tinuro niya ang kanyang mga paa. Ang sabi niya, bigla na lang daw itong kumirot. Agad kong tinignan ang mga paa niya, namamaga ito. May bakas ng kagat, 2 butas yon na parang kagat ng ahas. Tapos nakita ko sa nakapalibot sa kagat na yon ang mga itim na linya.
Bigla kong naalala ang ahas sa ilalim ng kabaong ng aking tatay. Pero alam ko namang hindi siya nakagat ng ahas na yun dahil mabilis ko siyang nailayo. Pero hindi rin ako sigurado. Ana, tignan mo naman oh, baka nga nakagat ng ahas na yun ng nanay. Teka, oo nga kagat nga ng ahas ito. Pero kung yung ahas na yun ang nakakagat kay auntie, huwag kang mag-alala, hindi naman yun makamandag. Kaya lang ang mas pinag-aalala ko ay kung bakit kulay itim ang sinusuka ng nanay mo. Bakit? Hindi ako sure pero gusto mo bang tawagin natin ang lolo ko? Si Lolo Pedro, magaling na albularyo yun, baka matulungan niya tayo. Albularyo? Bakit? Hindi ba dapat sa ospital natin siya dalhin? Baka nalaso na si nanay. Hindi, Clarice. Iba ang kutob ko. Halika na, sumama ka sa akin. Tawagin natin si Lolo. Hinila niya ako palabas ng bahay. Halos kalad ka rin niya ako sa sobrang taranta niya. Wala akong ideya sa sinasabi niyang kutob pero nagpatianod na lang ako. Kita ko sa mukha niya na seryoso siya na para bang alam niya talaga kung ano ang nangyayari. Pagdating namin sa bahay ng matanda, nagsisigaw na si Ana. Lolo Pedro! Lolo! Nandyan ba kayo? Maya-maya ay lumabas ang matanda, may hawak itong baston, nakasuot ng puting kamiseta at may nakasabit na mga anting-anting sa leeg. Ano ba yan, Ana? Bakit ka ba sumisigaw? Lolo, kailangan namin ng tulong niyo. Tulong ko? Bakit? Ano ba nangyari? Si nanay po nagsusuka ng itim na likido Ano? Naku, dalhin niyo na ako kagad roon. Delikado ang nanay mo, iha. Nagkatinginan kami ni Ana. Pareho kaming kinilabutan sa narinig namin kay Lolo Pedro. Nagmadali kami. Pero pagdating namin sa bahay, yung mga tao nakatingin silang lahat sa akin. Malungkot ang kanilang mga mata. Kinutuban na ako ng masama. Tumakbo ko papasok sa loob ng bahay. Inay! Pagpasok ko, agad kong nakita si nanay. Pinahiga nila sa mahabang upuan, nakatihaya at nakapikit na ang mga mata. Inay! Clarice, tibayan mo ang loob mo! Inay, gumising ka naman! Inay, please! Iha, wala na ang nanay mo. Hindi totoo yan, Lolo Pedro. Hindi siya patay. Kalilibing lang ng tatay ko. Hindi pwedeng sumunod siya kagad. Bes? Hindi, inay, huwag ka naman ganito. Huwag niyo akong iwan. Paano na ako, inay? Clarice, tama na. Huminahon ka, baka kung mapano ka. Halika na muna sa tabi. Huwag mo akong hilahin, Ana. Dito lang ako. Dito lang ako sa tabi ng nanay ko. Bakit ganito? Anong sumpa ito, Ana? Bakit ako pinarurusahan ng ganito? Tahan na, please. Hindi mo kasalanan ito. Wala kang ginawang masama. Tama si Ana. Sige na, iha. Umupo ka na muna ng maayos at i-relax mo yung sarili mo. Sige na. May gagawin lang ako. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa nanay mo. Nang marinig ko ang sinabing yun ni Lolo Pedro ay sumunod ako. Para akong bata na walang ibang magawa kundi ang sumunod. Lumapit ako kay Ana at magkasabay kaming umupo sa gilid habang si Lolo naman ay abala sa paghahanda ng kanyang mga gamit. Tapos ay pinaalis niya ang mga tao sa loob ng bahay namin. Kaming tatlo lang at ang bangkay ng nanay ko na lang ang nasa loob. Ana, kumuha ka ng isang plangganang may tubig. Magsasagawa ako ng pagtatawas. Opo, Lolo. Habang kumukuha si Ana ng planggana, dinukot ni Lolo Pedro ang bote niya ng langis. Tapos ay tinignan niya ako. Iha, huwag kang mabibigla ha. May mabigat na enerhiya kong nararamdaman dito sa loob ng bahay ninyo. Ramdam ko yun nung pumasok ako kanina. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? May masamang espiritu ba dito sa bahay namin? Mukhang mas masahol pa roon. Pero kailangan kong makasiguro, iha. Kailangan nating malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa nanay mo. Nagsindi ng kandila si Lolo Pedro pagkarating ni Ana, habang ako naman ay halos hindi makagalaw sa kinauupuan ko. Dahan-dahang inilapag ni Ana sa maliit na lamesita ang planggana.
Malapit sa kinahihigaan ni nanay, lumapit kaming dalawa ng kaibigan ko. Maya-maya pa ay narinig kong umusal na ng dasal ang matanda. Hindi ko maintindihan kung Latin ba o ibang wika ang sinasambit niya. Tapos, dahan-dahan niyang itinapat ang kandilang may apoy sa ibabaw ng planggana. Hinayaan niyang tumulo ito sa tubig. Bawat patak ay bumubuo ng kakaibang hugis. Walang kikilos ha? Diyan lang kayong dalawa. Hayaan niyong matapos ang tawas. Nagpapakita na sa akin ang dahilan. Kinabahan ako. Habang tumatagal, unti-unting nag-iiba ang kulay ng tubig. Nagiging kulay aboy ito, tapos ay naging kulay itim. Nang tumigas na ang wax, kinuha ito ng matanda at itinaas. Tulad ng inakala ko. Ano po, Lolo? May tumatrabaho sa inyo, Clarice. Tignan niyo tong natunaw na kandila. Dalawa sila oh. Isang babae at isang lalaki. Galit na galit ang mga itsura. Teka lang, Lolo. Ang ibig mong sabihin may kumukulam sa kanila? Oo, pero hindi lang basta kulam to. May sumpa pang nakuha. Uubusin nila kayo. Hala, Lolo. Sino po kayang may gawa niyan? Ang sama naman. Hindi pa malinaw. Malakas ang kapangyarihan nila. Kaya nilang itago ang pagkakakilanlan nila. Pero Clarice, naghihiganti ang dalawang to sa'yo. May tao ka bang nagawan ng kasalanan? Po? Maaaring sila ang may gawa nito, Iha. Malakas ang pakiramdam ko na kilala mo ang may gawa nito. Bes, baka naman si... Oo, wala nang ibang gagawa nito kundi sila lang. Pero bakit? Bakit, Ana? Hindi ko alam. Lolo, baka naman pwedeng tanggalin niyo yung sumpa. Hindi ba kayo marunong ng ganon? Maaari kong subukan. Pero hindi ganon kasimple. Kailangang malaman muna natin kung sino ang may gawa nito, kung paano niya ginawa, at kung gaano kalalim ang galit niya. Kinuha ng matanda ang kandila. Tapos nakita namin na biglang lumiko ang apoy nito. Parang tinuturo ang pintuan. Diyan siya pumasok. May pumasok sa bahay niyong hindi niyo nakita. Gabi yun, sigurado ako. Ang ibig niyong sabihin, nakapasok dito yung taong gumawa ng sumpa? Hindi, Iha. Hindi tao ang pumasok, pero isang sugo. Sugo? Ano yun? Multo? Engkanto? Isang demonyo. Iha, ang ganitong sumpa, ginagawa lang kapag gusto ng isang tao na dahan-dahang pahirapan ang kalaban niya bago tuluyang patayin. At kapag namatay ka, maaari niyang kunin ang kaluluwa mo. Diyos ko, tulungan niyo po ako, Lolo. Ayoko pang mamatay. Gagawin ko ang makakaya ko. Pero Iha, kailangan mong maghanda. Hindi madaling basagin ang sumpa. Delikado dahil siguradong mararamdaman ng may gawa. Pwedeng gumante o magpadala pa ng mas malakas na sumpa. Wala na po akong pakialam, Lolo. Gawin na natin kung ano ang kailangan. Kung mamamatay ako, at least lumalaban. Sige, pero kailangan ko ng ilang bagay. Kailangan ko ng bagay na galing sa taong pinaghihinalaan mo. Sandali lang po. Meron. May binigay sa akin si Edgar na mga alahas. Dala ko po ang mga yon. Kukunin ko lang po. Mabilis akong pumasok ng silid at kinuha ang singsing na regalo sa akin. Bumalik ako kagad sa sala para ibigay ito kay Lolo Pedro. Nang makuha ito ng matanda ay agad siyang nagsagawa ng ritual. Maya-maya lang ay unti-unting umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Gumalaw din ang mga kurtina kahit nakasarado ang mga bintana. Ilang sandali pa, biglang lumakas ang ilaw ng kandila tapos ay may narinig kaming parang tumatawa. Sino yun? Bakit may tumatawa? Huwag kang matakot. Ibig sabihin lang nun ay nahuli natin siya. Itinaas ni Lolo Pedro ang kandila at sa sandaling yun, isang itim na anino ang nakita naming gumagapang sa itaas ng bubong. Tapos ay sa dingding. Lolo, ano yan? Huwag kayong mag-alala. Hanggat may apoy ang kandila ko, hindi yan makakalapit sa atin. Nagsaboy ng asin si Lolo sabay usal ng orasyon. Nawala ang anino.
Pero pakiramdam ko ay may mabigat na presensya pa rin sa paligid. Teka, bakit ganun? Anong ba't ganun, Lolo? Tapos na ba? Oo, tapos na. Pero nagtataka ako. Bakit ganun kadali? Ay naku naman, Lolo, okay na yun. Kesa naman makipagpuksaan pa tayo sa demonyo. Magpasalamat na lang tayo na tapos na. Clarice, okay na, huwag ka nang mag-alala. Pagkatapos ng sinabi ni Ana, medyo gumaan ang loob ko. Inisip ko baka nga tapos na yung sumpa at baka nga okay na ako. Samantala, nang matapos ang ritual ay dumating na ang mga taga-punerarya. Nang kunin nila ang nanay ko, nagdesisyon ako na ilibing na kagad ang nanay ko. Sigurado ka ba? Ipapalibing mo na kagad ang nanay mo? Baka gusto mo munang ipagpaliban. Hindi na, Ana. Mas mabuti nang maihimlay na siya kagad para magkasama na sila ni tatay. Gusto ko na silang matahimik, pareho. Pagdating ng hapon, dinala na nga namin si nanay sa sementeryo. Hindi ako makapaniwalang mangyayari ang ganong trahedya sa buhay ko, na magkasunod kong ililibing ang mga magulang ko. Nagsisisi ako. Kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Ako ang may dala ng sumpa sa pamilya ko. Pero magsisi man ako, huli na. Clarice, tara na, malamig na. Mahirap maabutan ng dilim dito. Oo, tara na. Pagka-uwi namin sa bahay ay agad kaming sinalubong ni Lolo Pedro. May ipinainom siya sa akin na halamang gamot. Mapait yun. Ang sabi niya, pansamantalang proteksyon daw yun para hindi ako mabalikan ng anumang sumpa. Medyo gumaan ang loob ko matapos kong uminom nun. Umaasa akong okay na, natapos na ang lahat. Sa gabi, dala ng matinding pagod at sakit, maaga akong nakatulog. Subalit kinabukasan, doon na nagsimula ang panibagong kalbaryo. May mga tumubong butlig sa braso ko. Maliit lang sa una, parang kagat lang ng lamok. Hindi ko pinansin, pero ilang araw ang nakalipas, bigla itong lumala. Kumalat ito sa leeg ko, sa tiyan, tapos sa likod. Ang kate, grabe, para akong mababaliw sa kakakamot. Pagkaraan pa ng ilang araw, nagkasugat-sugat na ang balat ko. Nagkakakaliskis na, namamaga, tapos may tumutubong parang malalaking kalyo na makate. Kahit anong ointment o sabon ang gamitin ko, walang epekto, hindi tumatalab. Sa gabi ay hindi na ako makatulog. Muli akong nagpatingin kay Lolo Pedro. Grabe to! Mamamatay na po ba ako? Iha, kaya kong gamutin yan. Pero kapag ginawa natin yun, baka hindi na lang ganyan ang ibigay sa yung sumpa. Malakas talaga yung mangkukulam. Siguro ay panahon na para subukan mong humingi ng tawad sa kanila. Makiusap ka na itigil na ang kanilang paghihiganti. Baka sakaling maawa sa'yo. Napayuko ako. Hindi ko na kailangang isipin kung sino pa ang tinutukoy ni Lolo Pedro. Si Milagros at Edgar kagad ang pumasok sa isip ko. Sila lang naman ang may galit sa akin eh. Kinabukasan, nagpasama ako kay Ana. Lumuwas kami. Nagsuot ako ng jacket kahit mainit dahil nakakahiya ang balat ko. Pakiramdam ko para akong may ketong eh. Tinakpan ko rin ang mukha ko at nagsuot ako ng salamin sa mata. Handa ka na ba talagang harapin sila? Oo, Ana. Kailangan kong gawin to eh. Hirap na ako. Tsaka wala nang ibang paraan kundi ang kausapin sila. Pagkalipas ng ilang oras sa biyahe, ay narating din namin ang bahay nila Milagros. Medyo nag-aalangan pa ako. Hindi ko kasi alam kung tatanggapin niya ako o itataboy tulad ng dati. Pinindot ko ang doorbell. Ilang saglit lang, bumukas ang pinto. Lumabas si Milagros. Sino kayo? Tinanggal ko ang suot kong salamin at takip ng aking muka. Nagulat siya nang makilala ako. Clarice? Ako nga, ma'am. Alam kong ang kapal ng mukha kong magpakita rito pero may kailangan po ako sa inyo. Kailangan? Anong kailangan mo sa akin? Hindi ko alam kung paano sasabihin pero ako kasi kinulam. Ang sabi ng albularyo, humingi daw po ako ng tawad sa taong galit sa akin at ikaw lang naman ang naisip ko. Ano? Sinasabi mo bang ako ang nangulam sa'yo? Ano po kasi? Hay nako Clarice, ewan ko sa'yo. Hindi ako mangkukulam ha? Tsaka bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Oo, galit ako sa'yo, noon. Pero ngayon wala na, matagal nang tapos yun.
Eh kung hindi ikaw, sino pa kaya? Ang sabi ni Lolo Pedro, yung taong nasaktan ko raw ng husto. Wala naman akong ibang inagrabyado kundi ikaw lang dahil inagaw ko ang asawa mo. Ma'am, patawarin niyo na po itong kaibigan ko. Magbabago na po siya, promise. Wala akong ginagawa sa kaibigan mo. Hindi ako ang may gawa niyan. Ma'am, parang awa mo na, patawarin mo na ako. Namatay na ang mga magulang ko dahil sa sumpa. At ngayon ito, pinapahirapan ako. Ilang gabi na akong hindi nakakatulog. Halos mamatay na ako sa kirot at kate. Parang awa niyo na, ma'am. Tama na. Tumigil na kayo. Sinabi ko na, hindi ako ang may gawa niyan. Nagkamali kayo ng pinuntahan. Pero ma'am, ang sabi lalaki at babaeng nangulam sa akin. Kayo lang po ni Edgar. Sandali lang ha. Pinagbibintangan mo rin si Edgar? Clarice, imposible yan. Matagal na siyang patay. Napatingin kami ni Ana sa isa't isa. Pareho kaming natigilan. Hindi ako makapaniwala. Hindi, baka nagsisinungaling ka lang. Clarice, bakit naman ako magsisinungaling? May death certificate ako. Ako mismo ang nagpalibing sa kanya. Anong nangyari? Paano siyang namatay? Hindi ko alam. Ha? Paanong hindi mo alam? Hindi mo ba siya binisita sa ospital noon? At bakit ko naman siya pupuntahan? Nandun ka naman, hindi ba? Ma'am, wala po ako doon. Nung madala ko na siya sa ospital, umuwi na ako sa probinsya namin at nagsimula ng panibagong buhay. So totoo ngang iniwan mo siya. Grabe, wala ka pala talagang puso, Clarice. Sige, sasabihin ko ang totoo. Ano pong totoo? Gumaling siya. Oo, nakalabas siya ng ospital at nakauwi pa sa bahay nyo. Ang sabi ng katulong nyo, siya na lang daw ang mag-aalaga. Okay sa akin yon kasi hindi naman siya pwede dito dahil may kinakasama na rin kasi ko noon. Ayoko na ng gulo. Pagkatapos ng ilang buwan, tumawag sa akin yung matandang babae at ibinalita na patay na nga si Edgar. Kaya wag mo siyang pagbintangan. Baka may iba ka pang kaaway. Imposibleng ako, Clarice. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Hindi ako ganyang klaseng tao. Tsaka alam mo kung kanino ka dapat humingi ng tawad? Sa Diyos, Clarice. Humingi ka ng awa at patawad sa Kanya. Palakasin mo ang pananampalataya mo para hindi ka napapasukan ng anumang sumpa. Para akong binagsakan ng langit sa narinig ko. Tama siya eh. Marami akong naging kasalanan sa Diyos. Tahimik akong umiyak at hindi sumagot sa Kanya. Kumbinsido na akong wala talaga siyang kinalaman sa mga nangyayari sa akin. Bumalik na siya sa loob ng bahay. Naiwan akong nakatitig sa pinto. Tara na, Clarice! Ana, baka kailangan ko lang tanggapin na wala na talaga akong magagawa. Baka ito na yung parusang dapat kong harapin. Ang kabayaran sa lahat ng ginawa kong mali. Huwag mong sabihin yan. Oo, nagkamali ka. Pero lahat ng kasalanan may kapatawaran. Basta hingin mo lang ito. Magagawan pa natin ito ng paraan. Babalik tayo kay Lolo. Gagaling ka, maniwala ka lang. Hindi siyang may gawa nito sa akin, Ana. Pero sino? Sigurado ka bang wala siyang kinalaman? Baka nagkakamali ka lang. Baka magaling lang siyang magsalita. Masaya na siya sa buhay niya. Wala nang dahilan para maghiganti pa siya sa akin. At lalong hindi si Edgar. Matagal na pala siyang patay. Sa bagay. Hay naku, bes. Nakakaloka tong mga nangyayari. So ano na ngayon? Paano tayo magsisimula ulit? Hindi ko pa alam. Pero naisip ko, silipin ko muna yung mga properties na binili ni Edgar para sa akin. Gusto kong ayusin yon. Tapos isusoli ko kay Ma'am Milagros. Ha? Ano? Bakit mo gagawin yun? Sa'yo na yun, bes, ha? Hindi, Ana. Wala namang sa akin talaga. Lahat ng pag-aari ni Edgar, technically kay Ma'am Milagros talaga yun. Asawa siya eh. Ganun naman sa batas, di ba? At saka, hindi ko rin naman kailangan ng mga bagay na yun eh. Simpleng buhay lang ang gusto ko. Yung tahimik, yung wala ng gulo. Pero bes, sayang naman. Ang dami mong tiniis tapos isusoli mo lang ang lahat. Hindi naman to tungkol sa pera, Ana eh. Gusto ko lang makabawi kahit papano. Para kung sakaling kunin man ako ni Lord, baka sakaling patawarin niya ako. Ay naku, wag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi ka mamamatay ano. Tigilan mo nga yung drama mong nakakakilabot. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Makasalanan ako. Nang agaw ako ng asawa tapos kung kailan niya ako kailangan, tsaka ko naman siya iniwan. Nakukonsensya tuloy ako nung inisip kong masosoli ko siya sa asawa niya. Kung alam ko lang na may kinakasama na siya noon, hindi ko na sana iniwan si Edgar.
Bes, huwag kang ganyan. Hindi mo deserve yan. Oo, nagkamali ka. Oo, maraming beses. Pero mabait ka pa rin. Hindi ka naman masamang tao eh. Hindi ko na rin alam kung ano ako ngayon, Bes eh. Minsan naiisip ko, baka kung hindi ko lang minahal si Edgar noon, baka hindi ako napunta sa ganitong sitwasyon. Oo, pero nangyari na yon. Wala na tayong magagawa pa. Ang importante, gusto mong itama ngayon. Hindi lahat ng tao kayang gawin yon, Bes. Tumango ako. Tama lahat ang sinabi ni Ana. Ilang sandali pa, sumakay na kami ng taxi at nagpahatid sa dati naming bahay ni Edgar. Pagdating doon, napansin kong maayos pa rin ang paligid. Maganda pa rin ang bahay at mukhang alagang-alaga kahit ilang taon na ang lumipas. Parang walang nagbago. Grabe, ang ganda pala ng bahay. Oo, maganda at mahal. Kaso wala nang halaga sa akin to ngayon kasi hindi ko naman madadala yan sa impyerno eh. Hoy, ano ba? Tigilan mo sabi yan eh. Manang Gina? Manang Gina? Parang walang tao pero bukas ang pinto. Yung katulong mo, careless ano? Madaling makapasok ang magnanakaw dito. Hindi ganun si Manang, maingat yon. Halika, pumasok tayo at hanapin natin siya sa loob ng bahay. Baka may masamang nangyari sa kanya. Pagpasok namin sa loob, umakyat kami sa itaas. Panay pa rin ang tawag namin sa kanya pero wala pa rin. Pagdating namin sa kwarto niya, doon ako natigilan. Nagkalat ang mga gamit doon. May mga bote ng langis, kandilang upos, may mga buhok at pati na papel na may nakasulat na pangalan. Lumapit ako sa may lamisita. Doon ko nakitang ilang lumang larawan. Kinuha ko isa-isa. Isa sa mga larawan ang halos mabitawan ko. Si tatay may kasamang ibang babae sa larawan. Nakaakbay siya at pareho silang nakangiti. Anong ibig sabihin yan? Hindi ko alam, Ana. Parang may natatandaan ako noon na naging problema ng nanay at tatay ko. Alam kong naghiwalay sila noon dahil sa babae. Pero sandali lang yon, nagkabalikan din sila. Naku po, hindi kaya ang babaeng nasa larawan ang naging kabit ng tatay mo? Pero bakit yan nandito? Hindi ko alam, pero bakit parang kilala ko siya? Parang batang mukha ni Manang Gina. Ang ibig sabihin, posibleng siya ang kumulam sa'yo? Tara na, Ana. Kinikilabutan na ako. Kung siya nga, baka hindi na tayo ligtas dito. Ayokong pati ikaw madamay. Ngayong alam na natin kung sino, bumalik na tayo kay lolo mo. Baka may magawa pa siya. Ay, teka Clarice! Shh! Magtago tayo! Bilis! Clarice, may tao sa labas! Shh! Bilis! Magtago tayo! Mabilis kaming gumapang papunta sa ilalim ng higaan. Ilang segundo lang, bumukas ang pinto. Ay, salamat. Nakuha ko na rin ang lahat ng mga kailangan ko. Sumilip ako ng bahagya. Nakita kong inilalapag niya ang ilang mga tuyong dahon at may mga garapong puno ng iba't ibang mga kulisap at uod. Biglang bumukas ulit ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Matangkad ito, medyo payat at halos kaedad ko lang siguro. Mabuti at nandito ka na, anak. Alam mo bang mamayang gabi ay tatapusin na natin si Clarice? Tumawa ang lalaki pero parang hindi normal. May mali. Nang silipin ko, nakita kong parang iba sa mukha ng lalaking tinawag niyang anak. Parang may diferensya ito sa utak dahil iba akong makatingin din at hindi rin nagsasalita. Tawa lang ito ng tawa. Huwag kang mag-alala, anak. Kapag namatay na si Clarice, lahat ng kayamanan niya sa atin na. Nagngingit-ngit ako sa aking narinig. Hindi ako makapaniwalang ang mabait na ginang na akala mo noon ay may malasakit sa akin ay isa palang huwad. Noong pinabayaan kong bumalik ang tatay mo sa tunay niyang pamilya, doon ako nangako sa sarili kong babawi sa kahit anong paraan. Mabuti na lang at sinubaybayan ko pa rin ang pamilya nila. Nagtiyaga akong sundan ang anak nila para sa kanya ko simula ng paghihiganting matagal ko ng pinlano. Akalain mo yon? Nakapaghiganti na ako, may reward pang bahay, lupa at mga alahas. Muli tumawa lang ang lalaking kausap niya. Nakabawi na tayo, anak. Bawing-bawi na ako. Akala ng babaeng yon ay hahayaan kong maging maganda ang kinabukasan niya, samantalang ikaw ay ganyan. Wala siyang kaalam-alam,
na ako rin ang kumulam kay Edgar at ako rin ang lumason sa isipan ng lalaking yon na may ibang kinahuhumalingan ng kabit niya. Sa narinig kong yon, halos magngit-ngit ako sa loob ng pinagtataguan namin. Lalabas na sana ako pero hinawakan ako ni Ana sa braso. Pinigilan niya ako. Hindi ako makapaniwala na ang tunay ko palang kalaban ay ang taong pinakamalapit sa akin. Mamayang gabi, tatapusin na natin ang buhay ng babaeng yon. Lumabas na ang mag-ina matapos maihanda ang mga gamit sa pangkukulam. Narinig namin ang pagbukas ng pinto kasunod ng mga yabag na papalayo. Ilang sandali pa, umandar ang sasakyan sa labas. Umalis na tayo habang wala sila. Hindi pwede. Hindi pwedeng basta na lang tayong umalis. Bakit? May itinuro sa akin ng lolo ko para sa ganitong sitwasyon. Kaya pa nating baliktarin ang sumpa nila. Hindi na ako nagtanong pa. Sinundan ko na lang si Ana. Lumapit siya sa tokador ni Aling Gina at kinuha ang suklay. Nanguha siya ng mga buhok na naroon. Sigurado kaming sa matanda yun dahil sa mga puting buhok. Babalik ta rin natin ang kulam nila, Clarice. Kapag ginawa nila ang kulam mamayang gabi, babalik sa kanila ang anumang gawin sa'yo. Pero Ana, baka mamatay sila. Wala nang ibang paraan, kesa naman ikaw ang mamatay. Hindi ba't kasalanan sa Diyos ang pumatay? Hindi ko magagawa yan. Magtiwala ka lang sa akin, Bes. Akong bahala dito. Kailangan talaga natin tong gawin kung gusto mo bang mabuhay. Lumapit si Ana sa mga gamit na inihanda ni Aling Gina. May nakita kaming baso doon kung saan may lamang tubig at ilang hibla ng buhok na pinaniniwalaan naming buhok ko. Mukhang ito ang ginagamit niyang pangkulam sa'yo. Ngayon kapag ginamit niya ulit ito, babalik sa kanya mismo ang sumpa. Wala na akong nagawa kundi ang panoorin siya. Nang matapos niyang palitan ng ilang hibla ay nanguha pa siya ng ilang gamit doon. Mga damit, suklay at iba pa. Pagkatapos noon, umalis na kami at umuwi ulit ng probinsya. Pagdating namin doon makalipas ang ilang oras, agad kaming pumunta kay Lolo Pedro para ikwento ang lahat ng nangyari. Mabuti ang ginawa mo, Ana. Magaling. Pero kailangan pa rin nating maghanda ngayong gabi. Binigyan ako ni Lolo ng isang amulet. Ang sabi niya, magiging proteksyon ko yon laban sa sinumang may masamang balak. Pagsapit ng gabi, halos magdamag kaming nagdasal. Nakabantay lang sa akin si Lolo Pedro, pinakikiramdaman niya ang paligid. Mabilis na lumipas ang oras. Awa ng Diyos, walang nangyaring masama sa akin. Pagsapit ng madaling araw, sa unang tilaok ng manok, sabi ni Lolo Pedro ay ligtas na ako. Para akong nabunutan ng tinik, agad kong niyakap si Ana. Salamat sa iyo, Ana. Lolo Pedro. Naku, wala yun. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo lang? Para na kitang kapatid, Clarice, at hindi kita pababayaan. Muli ko siyang niyakap. Kinabukasan ng sumikat na ang araw, napansin namin na parang natuyunan ng konti ang mga sugat ko. Ana, tignan mo. Hala, mukhang gagaling ka na. Tama si Ana. Gagaling ka na nga, Clarice. Kaya na yang pagalingin ng mga halamang gamot. Masaya ako na sa wakas ay gagaling na ako at pagkalipas nga ng halos isang buwan, nagkatotoo ang sinabi ni Ana. Tuluyan na nga akong gumaling. Nang kaya ko na, bumalik ako sa lungsod, nagpasama ulit ako sa aking kaibigan. Doon namin nalaman na patay na si Manang Gina. Ang sabi ng mga kapitbahay, nagpakamatay daw. Tapos yung anak, dinala sa isang pasilidad na nangangalaga ng mga kabataang may kapansanan. Hindi na lang kami umimik ni Ana. Alam namin ang totoo eh. Alam naming bumalik sa kanila ang lahat ng ginawa nila. Miss Winnie, hindi ko na po ibinenta ang mga properties ko. Pero lahat ng mga dokumento at mga alahas na binigay sa akin ni Edgar, ibinalik ko po kay Milagros. Noong una ayaw niyang tanggapin yon pero pinilit ko. Sabi ko siya ang tunay na may karapatan sa mga yon. Kaya naman nang magkasundo kami, tinanggap din niya. Walang sumbatang naganap. Nagkapatawaran kaming dalawa. Bumalik kami ni Ana sa probinsya at doon muli akong nagsimula ng panibagong buhay. Ngayon ay simple na lang ang buhay ko. Wala nang karangyaan pero ayos lang. Marami namang pwedeng gawin para maging masaya at maging mas kapaki-pakinabang.
Nagvo-volunteer nga pala ako sa simbahan. Tumutulong din sa mga bata sa school at minsan tinutulungan ko rin si Lolo Pedro at Ana sa panggagamot. Miss Winnie, marami po akong natutunan sa mga nangyari. Wala talagang mabuting patutunguhan ng pag-ibig na nagsimula sa kasalanan. Kahit gaano mo ito pagtakpan o piliting itama, darating at darating pa rin ang araw na babalik sa iyo ang lahat ng mali mong ginawa. Kaya kung may mga babaeng nakikinig sa akin ngayon, sana matuto kayo sa akin at sa nangyari kay Aling Gina. Huwag niyong hayaang masira ang buhay niyo sa maling pag-ibig. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento. Pero bago ko po tapusin ito, gusto ko munang mag-shoutout sa mga masusugid nating tagapakinig. Shoutout po kay Winnie Charmy Rose, kay Ana Marie Bataraw na nagsabing ang ganda raw po ng boses ko. Salamat po ma'am. Kay Christopher Salonga, kay Rashanian Licarte. Hello din po kay Giant Abis, kay Sara Sahorda, kay Sexy Jean na nakikinig daw po lagi sa atin after work niya. Salamat po. Shoutout din po sa mga nag-birthday at magbe-birthday nating listeners na sina Stella Marie Sevilla noong November 12, kay Edmar de Los Angeles na magbe-birthday po ngayong November 22 at kay John Aldrin Peña ngayong November 26. Happy birthday po sa inyo and enjoy your day po! Shoutout din po kay Henara Nara, kay Jun Mateo, kay Lynn Vicente from Hong Kong, kay Yusra April from Jeddah, kay Rubilin Eneria, kay Filipina Palsario, kay Lurlin Cas at sa anak niyang si Elix Jan Cas. Good luck sa test mo, Elix Jan. Hello din po kay Alma Salilay, kay Ma'am Maria Reg Picache, kay Sir Ruben Isip, kay Ma'am Belen Malbas, kay Kathy Alfonso, kay Lurian Vitalicio, kay Yuga Isaac, kay Ford Cheo Despi, kay Ma'am Puresa Tagiwalo, kay Gary Ribo, kay Normski Channel, kay Ann Pundano from Taiwan. Shoutout din po kay Beatrix Yumi, kay Estela Optana from Bataan, kay Svena Calvin, kina Brownlee, Bishop, Luna, Blanca, Mili, Astra, Calvin, Haysent, Adobo, Ligaya, Negra, Baba, Bulag, Siopaw at kay Kulot Salot. Salamat po sa inyong lahat na nakinig at nag-comment. Abangan po nyo sana ang mga susunod ko pang upload at huwag nyo pong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga kwento natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi po kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. God bless po sa ating lahat. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat ng lubos sa inyong pakikinig.